Ang Alemanya laban sa Rusya ni Putin ay nagpapasimula ng hindi maiiwasang digmaan at inilalagay ang Europa sa harap ng babala na lumampas na sa teorya. Hindi na lang Ukraine ang usapan na yon, kundi pati na rin ang posibleng mangyari kung lalabas ang Moscow sa digmaan na mas armado, mas galit, mas umaasa sa industriya ng militar at pinamumunuan pa rin ng parehong leader na ginawang makina ng kapangyarihan ang labanan. Dadalhin natin ang ekonomiya ng Rusya sa isang bagong antas ng teknolohiya, talagang bago. Ipagpatuloy ang paggawa ng kalsada, pabahay, lumika ng mataas na sahod na trabaho, suportahan ng negosyo at ideyang pambansa ng Rusya para sa ating soberanya. Ang ilang plano ay naayos natin batay sa sitwasyon na yon. Ngunit lahat ng mga estratehikong programa ng pag-unlad ay ipatutupad ng buo at lahat ng mga garantiyang panlipunan mula sa Estado ay tiyak na matutupad. Noong ika-12 ng Disyembre 2024, sinabi ni Mark Rutte, kalihim general ng OTAN, na naghanda ang Rusya para sa isang pangmatagalang komprontasyon laban sa Ukraine at pati na rin sa mismong alyansa. Sinabi niya na inilagay ng Moscow ang ekonomiya sa takbo ng digmaan na may inaasahang gastusing militar na 7 hanggang 8% ng GDP sa 2025, halos 1/4 ng budget ng Estado ng Rusya. Ngayon, sentro na ng pababago ang Alemanya dahil hindi na lang ito potensyal na kapangyarihan. At nagsimula na itong gumanap ng direktang papel sa silangang bahagi kung saan ang Estonia, Latvia, Poland at ang reyon ng Kaliningrad ay lumilitaw bilang mga punto ng tensyon. Noong Hunyo 30, 2026, ang unang German-Dutch Corps ay kumuha ng taktikal na responsibilidad para sa mga operasyong panlupa sa Estonia at Latvia na epektibo simula Hulyo 1. Kaya ang inihahanda ni Putin. Bakit sentro ang Alemanya? Paano tutugon ang NATO sa tensyon? Ang pagbabago ng Alemanya sa silangang Europa ay hindi lang simbolo. Binabago nito ang depensa ng NATO sa sensitibong lugar malapit sa Russia at Baltic Sea. Ang komandong Aleman-Dutch na nakabase sa Münster, Alemanya ay nagsimulang magkoordina ng mga puwersang itinalaga para sa Estonia at Latvia. Maplano ng egersisyo idagdag ang reinforcement at ayusin ang tugon sa lupa para sa kolektibong depensa, nauna ng iniulat ng Reuters. Iniulat noong ika-28 ng Mayo, 2026 na ang unit na militar na ito ang kukuha ng pamumuno sa mga puwersa ng NATO sa rehiyon upang palakasin ang pagpigil laban sa posibleng agresyon ng Russia. Hindi na lang puro salita ang Berlin tungkol sa seguridad ng Europa. Inilalagay na nito sa frontline ng pamumuno, mga tropa, pagpaplano at direktang pananagutan. Nagkaroon ng bigat ang babala dahil hindi tinrato ni Rutte ang Russia bilang isang pagod na kapangyarihan na basta na lang uwi pagkatapos ng Ukraine. Sinabi niya na ang Moscow ay gumagawa ng malaking bilang ng mga tangke, armored vehicles at bala sa tulong ng China, Iran at North Korea. At sinabi niya ang mga mapanirang aksyon laban sa mga miyembro ng NATO ay totoo at bumibilis. Kasama sa listahan na binanggit niya mga cyber attack, takang pagpatay sa lupa ng Britanya at Alemanya, mga pagsabog sa mga imbakan ng bala sa Czechia, paggamit ng mga imigrante laban sa Poland, Latvia, Lithuania at Finland, pati na rin ang panghihimasok sa civil aviation sa rehiyon ng Baltic. Ang pinakamalakas na linya sa talumpati ay simple. Naghahanda ang Rusya para sa pangmatagalang sagupaan laban sa Ukraine at NATO. Makikita sa mga numero ang ekonomikong batayan ng babalang ito. Noong Enero 2026 tinaya ng Bangko ng Finlandia na dinoble ng Rusya ang gasto sa depensa at seguridad mula 3.6% ng GDP noong 2020 patungong 7.2% ng GDP para sa digmaan. Ayon sa parehong pag-aaral, maaring mas malapit sa 10% ng GDP ang kabuuang gastos. Dahil sumasaklaw din ang digmaan sa ibang bahagi ng budget tulad ng benepisyong panlipunan, konstruksyon, infrastruktura at pautang ng Estado. Isa itong ekonomiya na may mga pabrika, bangko, manggagawa, kontrata at buong mga rehiyon na hinihila ng makinarya ng militar. Kapag naging negosyo, trabaho at politika ang digmaan, hindi na sapat ang pirma para sa kapayapaan. Mabigat din ang presyur ng tao sa loob mismo ng Rusya. Ayon sa pamahalaang Britanyiko sa Organisasyon para sa Seguridad at Kooperasyon sa Europa, nananatiling napakataas ng mga pagkalugi ng Rusya noong 2026 at umabot na sa humigit kumulang 1.3 milyong kaswalti mula nang magsimula ang malawakang pananakop.
Ayon sa pagsusuri, kumakaunti ang opsyon ng Moscow sa mobilisasyon dahil tumaas ang gasto sa insentibong pinansyal at posibleng magdulot ng kaguluhan sa bansa ang sapilitang malawakang mobilisasyon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi madaling matigil ni Putin ang digmaan ng hindi tinutugunan ang tanong sa bansa. Anong gagawin sa lipunang itinulak na umikot ang buhay sa digmaan? Sinimulan na rin ng Rusya ni Putin subukan ng Europa ng hindi humahantong sa lantad na digmaan. Ayon sa ulat ng International Institute for Strategic Studies na binanggit ng Associated Press noong Hulyo 2, 2026, mayroong 144 na kahina-hina lang paglitaw ng mga drones sa Europa mula 2024 hanggang 2026. Kasama ang Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Reino Unido at Dinamarca. Batay sa investigasyon, ang kampanya ay naging pagmamanman sa mga lugar militar, pag-abala sa sibilyang abyasyon at paglantad ng kahinaan sa depensang panghimpapawid nang hindi agad nagdudulot ng kolektibong tugon mula sa OTAN. Ito ang mga hybrid na aksyon gaya ng paggamit ng drone, misil o iba pang inisyatiba na hindi ganap na pag-atake. Sinabi ni Donald Tusk, punong ministro ng Poland, matapos ang summit sa silangang flank sa Gdansk na hindi matatag ang sitwasyon at maaring magkaroon ng iba't ibang anyo ng paglala sa mga susunod na linggo at buwan. Hindi na kailangang salakayin ni Putin ang Berlin para mapasok ang Alemanya sa krisis. Kailangan lang niyang presyurin ang silangang flank na may direktang responsibilidad militar ang Alemanya. Naging halimbawa rin ng hybrid na digmaan ang hangganan ng Poland. Noong Abril 2026 tinipon ng Konseho ng mga Estado sa Dagat Baltiko ang mga eksperto sa Warsaw para talakayin ang paggamit ng Belarus at Russia sa migrasyon bilang hybrid na banta laban sa reyon. Sinalakay sa debate ang organisadong paggalaw ng mahihina patungo sa panlabas na hangganan ng European Union upang pabagsakin ang Pinatunayan ng mga pag-aaral sa Poland na ang krisis sa hangganan ng Belarus kasama ang Poland, Lithuania at Latvia magsimula bilang operasyong pinasimulan ng Minsk at nauwi sa hybrid na aksyon na may suportang Ruso. Nagdadagdag ng tensyon ng Kaliningrad. Ang rehiyong Ruso ay hiwalay sa Russia at napapalibutan ng mga miyembro ng NATO at EU sa pagitan ng Poland at Lithuania. Noong Disyembre 2025, nagbabala si Putin na ang banta laban sa Kaliningrad ay maaring magdulot ng walang kapantay na paglala at humantong sa malawakang armadong labanan. Noong Disyembre, nagbabala siya tungkol sa banta ng isang walang kapantay na paglala at paggalaw patungo sa Kaliningrado. Hindi bigla ang lumitaw ang banta noong Disyembre. Noong panahong yon, nagbabala siya tungkol sa panganib sa Suwalki Corridor, isang makitid na daan ang nag-uugnay sa Poland at Baltic na madalas lumilitaw sa pag-aaral ng depensa sa Europa. Anumang presyon doon ay maglalagay sa Alemanya, Polonya, mga Baltic at NATO sa panganib. Napansin ng Alemanya na hindi tumitigil ang orasan. Noong Hunyo 2026, sinabi ni General Christian Freudin, pinuno ng hukbong Aleman, na kailangan maging handa ang Alemanya para sa posibleng banta mula sa Russia bago mag-2029 o mas maaga pa, ayon sa isang pagtataya na ibinahagi sa loob ng NATO. Hindi ibig sabihin na may tiyak na petsa ang digmaan, pero ipinapakita nitong mas maikli ang panahon ng panganib para sa Berlin kaysa akala ng publiko. Matagal na itinuring ang Alemanha bilang higanteng ekonomiya, ngunit duwending militar. Ngayon, kailangan itong gumastos pa, mamuno pa, mag-produce pa. Suportahan ang depensa ng silangang Europa habang sinusubok ng Moscow kung giilos ang NATO bilang isang blok o mababasag mula sa loob. Delikado ang kalkulasyon ni Putin dahil naging wika na ng politika ng rehimen ang digmaan. Nagsimula ang palanakop sa Ukraine bilang pagtatangang ipataw ang lakas sa Kyiv, pero naging isang panloob na mekanismo na ito. Lumalakas ang pahayag na hindi maiiwasang digmaan sa Europa dahil ang sistemang binuo ni Putin ay parang katalogo na hindi na akma sa tunay na kapayapaan. Isang militarisadong Rusya na may ekonomiyang nasa takbo ng digmaan, maraming veterano, mainit na industriya ng depensa, tuloy-tuloy na propaganda at hangaring makaganti ay maaring gamitin ang panahon pagkatapos ng digmaan bilang pahinga lang para muling mag-ipon ng lakas. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay isang independenteng channel. Nakatuon kami sa pagpapanatili ng iyong kaalaman gamit ang katotohanan. Ang iyong ambag ay tumutulong sa amin na magpatuloy.